na, bago pa mag-imbestiga, nawala na po yung mga congressman na malalaking ninenok. Nalusutan na po tayo, hindi nyo palulusutin. Nakalusot na po sila. Yan lang. Unahin na natin, Chrissy Brooks, mainit ang away. And sa Ilocos, Chavit versus Marcos. Ngayon, nagbabangayan sa Ilocos News at Bombo Radio. Myla T. Sanchez, kulto ni Digong. Chori-choli, walang jurisdiction ng ICI. Chrissy Brooks, Ruru, JCC, hindi nila mahuli si Chavit kasi may submarine siya. Pwedeng tumakbo sa Russia. Ang gobyerno ngayon, mga sindikato, sabi ni Anton. Likes po tayo. Mirna Magno, hello everyone here. Chrissy Brooks, yan na po. Inabot na po tayo. Ito na po ang pangalawang araw natin. Sabi sa inyo, 2 araw tayo rito. Isra o Isra, thank you very much sa $499 na pangkape. Maraming salamat sa iyo, Isra o Isra. Si Catriona Gray muntik nang malaglag kay Manong Chavit. Gimmick kasi. Gimmick niya, sabi pa ni PRRD. Binisto ang mga... Si General Bantag, walang makakahuli sa kanya, nasa Mount Arayat. Kunda Alim, Idol Buds, forever tayo DDS. Justin Chua Coreano, boss, November 3 na po. O nga, 2 araw na tayo. 2 araw na tayo nagbo-broadcast. Nagla-live. Sina Soto, Ping, tumanda na lang sa politiko, wala pa rin nagagawang matino. Alam niyo po, before Marcoleta, nakakapagtago pa yung mga senador na magagaling sila eh. Yung pumasok po si Marcoleta sa eksena, nabura po yung mga pagpapanggap nila. Di po ba? Yan kaya asar na asar sila kay Marcoleta. Alam nyo, nung una, di ba, mga sinasabi pa nila, neophyte, bagito, utot nyo. Sino nagmukhang bagito? Ngayon, wala na nagbabanggit na bagito eh. Wala na nagbabanggit na neophyte eh. Isang senador lang po, kaya niyang baguhin. Kaya po, nakita nyo na po mga kapatid. Kalimutan na natin yung pagboto sa mga walang katotorang mga tao. Iboto natin yung makatulad nila Hinlo, sila, lahat po ng mga abogado natin, sila Rodriguez. Ito po hanggang ano lang sila, hanggang Duterte pa rin sila. Kahit na gaano sila kagaling, kung hindi na sila Duterte, bit natin susuportahan yung mga yan. Joji Operio. Doc Buds, may latest nga pala si Kong Kiko Barsaga. Don't forget po. President Marcos will not politically survive if former President Duterte returned to the Philippines. Marcos is doing all that he can to ensure that President Duterte dies in The Hague. Grabe naman. Yan po ay ayon sa mga sariling intelligence nito ni Kiko Barsaga. Sa plano nila, save the date, November 16, 17, and 18. Ano ba yung November 16, 17, and 18? Ma'am Tess Renon. Ano pong meron? Doc Buds, may latest na pala si Kong Kiko. Pasko na Doc Buds, malapit na Doc Buds. Ma'am Tess Renon, ano po meron sa 16, 17, and 18? Nanumpa po si Baste. Hindi po siya natalo. Buhay po ang mayor. Nakakulong. So, alam naman natin sa batas, hindi po yung ginawa nila sa congressman kay Abante. Hindi po nila magagawa yun. Kasi iba yung kaso ni Abante, di ba? Ang kaso po ni Abante ay may Malta passport na daw si Saldico, sabi ni Lito Banayo, di na talaga uuwi. Pwede naman pag may kaso. Ang problema, gusto natin siya pauwiin, wala namang kaso, ayaw ngang umuwi. Gusto lang natin siya tokis.
Kasuhan ninyo. Yun yung problema. Kayo, Sir Rizal yan. Sir Badong, totoo bang pauwi na si Tatay Digong? Nakakulong po si Tatay Digong. Kung totoo po na pauwi na yan, binalita na po yan ng lahat. Malaking balita po yan eh, di ba? Kung lahat po hindi binabalita, may nabasa lang kayo, malamang sa malamang na hindi totoo yan. The root of El Fili is BBM. Pero may abogado na nagpatunay na si Joel Chua is a resident and certified Filipino. Hindi po si Joel Chua yung kalaban niya eh. Ano ba pangalan nun? Joel Chua po parang nanalo eh. The Reign of Greed, El Fili. Kasi Doc Buds, ang reliable source kuno niya ay nasa Malacanang mismo. Kasi sabi pa niya, wala na daw kapasidad ang acting mayor. Ang acting mayor na pamunuan ng Davao City. Bakit? Anong nangyari kay Baste? Si Mel Gibson may sariling runway. Hindi naman po Pilipinas yun. Ewan ko po kung po pwedeng eroplano sarili yung runway. Ha? Hindi ko po alam. Alam ko po lahat pag eroplano. Eroplano kasi yung sinasabi, oh. 'Di ba? Ang tinatanong niya eroplano eh. Alam ko po pag eroplano, hindi po pwedeng basta kahit saan ka lumapag. Yun ang pagkakalam ko. Kung mali po ako, pwede tinatanggap ko naman. Si Mel Gibson may sariling runway. Randy Canelo ay radio announcer ni Nograles. Radio announcer pala siya ni Nograles eh. Ano po ang magagawa natin? Kapag nasa ibang airport ang private jet, malaki po ang list nun sa airport. So baka marimate ng bansa na yan kung hindi mabayaran o wala na tayong asahan na restitution. Marami po silang pera. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng maraming pera? Mali-maleta po ang pera. Mali-maleta po. Kaya hindi po, yung remate pang sa ating mahihirap lang po yan. No? Pang mahirap na problema lang po yan. Sila po, hindi po nila problema ang pera. Bilyon po ang pumapasok sa araw. Isang araw, bilyon. Boss Buds, dahil kay FPRRD Marcos Jr., dinalaw ang puntod ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ang kapal ng pagmumukha ni Day Jr. Correct? Nasa hanger po yan nakapark. Joey Uy. Yon, Joey Uy po yung kalaban. May runway dapat pag may eroplano ka. Sariling hangar. Boss Buds, ipaliwanag ko lang ng tungkol sa El Filibustrismo. Nag-opening remarks ang Malaysian Prime Minister at binasahan siya ng El Filibustrismo at binanggit mismo ang pangalan ni BBM. Nakakahiya. Ayun. Sa speech, sige nga, na-intriga tuloy ako. Hindi kasi ko hindi ko napanood. Ano ba yung sinabi tungkol sa El Filibustrismo? Yan. JCC, smile while you have teeth. Joey Uy at Pastor Dila. Chan Kabuto, thanks for the correction. Pastor Dila, illegal naman ang pagkakaupo niya sa HOR. Hindi po pwede mangyari po yan sa mayor dahil may vice mayor po. Ano man po ang mangyari sa vice mayor, sa mayor, hindi kayang maging mayor ng mayor, merong vice mayor na siya po ang gagampan. Hindi po pwede yung talo, yung natalo po. Hindi po pwede yun.
Ngayon ko lang po narinig na yung natalo. Para saan pa yung vice mayor? Yung nanalong vice mayor, para saan pa? Kung ang pauupuin yung natalo. Di po ba? Joey Uy pala, Badongers, kalaban ni Abante. Opo, yan, Joey Uy. Malakas pala ang paparating na bagyo na si Tino. Ingat kayo sa Visayas. Yan. Kaya hindi po ko ano na iba iupo nila. Ang kapangyarihan naman nila, talo pa nila yung konstitusyon. Pwera na lang kung sabihin nilang hindi nanalo si Baste. Eh tinambakan yata sila eh, di ba? Hindi po pwede, hindi po ganun 'yun. Hindi po ganun 'yun. Kung si kung matino pa nga po yung Comelec, dapat hindi si anong mo po si Abante. Kasi napanumpa na ba si Joey Uy? Pag-asa Super Typhoon, category ang magla-landfall bukas ng hapon sa Samar Leyte at sa gabi sa Central Visayas. Let's pray mga tatamaan na maging ligtas, nagpanic buying na sila. Pwede daw pag appointed by President, sabi ni Canelo. Abogado ba yan? Yung Canelo na yan? Kung hindi abogado yan, eh, pinagluloko lang kayo niyan. Pwede raw pag appointed. Ibig sabihin may nanalong vice mayor. Ang iupo, ha? Halimbawa may nangyari kay Tatay Digong, ang iupo nyo yung natalong mayor, hindi po totoo yun. Hindi ako naniniwala doon. Hindi yun. Kahit sino pa po mag-ano niyan. Eh, kung ganun ang gagawin nila, eh talagang gulo na talaga yung habol ng mga tao na yan. Opo, iba po kasi yung, alam mo, ang ganda, iba po kasi yung kaso nung Duterte. May kaso po sila eh. Napagpasyahan po ng Comelec na disqualified sila. Hindi naman po disqualified. Dinisqualified po ba yung Vice Mayor? Pasensya na po kayo kung alam ko po na hindi kayo believe sa akin kahit kailan. Sana lang wag na kayong pumasok dito. Nagpapaliwanag naman ako, putya. Alam niyo yun, yung panlipat. 5 lang ang channel namin, pwede pa ilipat. Utang, ayaw nyo pa rin maniwala, nasa konstitusyon, basahin nyo sa konstitusyon na pwedeng mag-appoint ng mayor ang presidente. Ako, pag nagkamali ako, umaamin ako. Pero hindi naman to the point na nakikipagdebate kayo sa akin na yun pong dinisqualified po yun. Hindi ko kayo nakila ipagtanggol yung Comelec. Pasya po yan ng Comelec yung sa hindi ko sinasabing tama ang Comelec. Mali ang Comelec doon. Matagal ko nang sinasabing mali. Iba po yung sitwasyon pero iba pa rin po yung sitwasyon ng Duterte Youth kaysa dito sa may Vice Mayor. 'Di ba? Vice Mayor si Baste. Disqualified ba si Baste? Hindi. O kung hindi siya disqualified, siya yung Vice Mayor, 'di ba? O ano po ang nakalagay sa konstitusyon? Kung ang mayor ay hindi makagampan ng kanyang pagiging mayor, sino dapat yung pumalit? Yung vice mayor. Kanina ko pa sinasagot na vice mayor si Baste. Hindi siya po pwedeng, kahit ba sabihin ninyong i-appoint ng Pangulo yan, sino nagsabi? Konstitusyon o si Canedo? Hindi ko nga kilala yung Canedo eh. Canedo, kung sino man siya. Bakit nyo ipagpipilitan na sinabi lang ni Canelo? Hindi ko siya kilala. Pasensya na po, hindi po ako taga Davao. Hindi ko po siya kilala. Ang tanong ko lang sa inyo, pinakamakapangyarihan tao ba yan sa Davao? Yang Canedo na yan? Bakit ganun po yung pagtingin ninyo na super believe kayo dun sa tao na yun? Siya po ba nagpapasya sa Davao ngayon, yung Canelo?
Di ko po maintindihan kung bakit po pinagpipilitan ninyo na ayon kay Canedo ay hindi ko po maintindihan. Ano yung logic? 'Di ba? Hindi ko po talaga maintindihan. Pasensya na kayo. Kasi kanina pa. Kaya yung tanong ko, sino ba yung tao na yan? Bakit ano ba siya? Ano po ba papel niya? Para ganun na lang nyo sampalatayahan na iba ang papalit kay Tatay Digong pag may nangyari kay Tatay Digong. Iba? Hindi yung vice mayor ang papalit. Kailan pa po? Wala pa po nangyari. Ang kinukot ninyo, congressman. Iba po yung congressman, wala namang vice congressman eh.